Ito mga kababayan, napakaganda nito, dahil nga itong si Katonyeng ay nagsalita na rin ito at sumabog sa galit dahil nga sa ginawa ng PCO na gusto nilang tanggalin itong si Eden Santos, isang matinik na reporter ng Net25 mga kababayan, gusto nilang tanggalin bilang membro ng Malacanang Press Corps mga kababayan. Bakit gusto nilang tanggalin itong si Eden Santos mga kababayan? Alam naman siguro ninyo kung paano itong si Eden Santos magtanong kay Atty. Claire Castro mga kababayan. Sa tingin ko dito, ginamit lang nila itong si Assistant Secretary Kabatbat mga kababayan para nga gumawa ng liham at ipadala nga doon sa Net25 na gusto nila na palitan na ng Net25 itong si Eden Santos bilang naka-assign nga na reporter sa Malacanang mga kababayan. Pero maraming pumalag nito maraming nagalit. Isa na dito itong si Katonyeng mga kababayan, kahit nga si Senador Rodante Marcolita nagsalita na rin ito dahil bakit daw gusto nilang tanggalin yung isa sa pinakamagaling na reporter ng Net25. Bakit ba? Bakit ba nila gustong tanggalin? Tinik ba sa kanilang lalamunan itong si Eden Santos na kababayan? At dapat tanungin din natin itong si Atty. Claire Castro. Baka naman siya yung may pakana para nga ipatanggal itong si Eden Santos mga kababayan. Dahil nakikita natin ng mga nakaraang araw, sunod-sunod yung mga tanong ni Eden Santos kay Atty. Claire Castro. Mamaya mga kababayan, mayroon din tayong ipapakita, nakita natin na ito siguro talaga yung dahilan kaya itong si Eden Santos ay gusto talaga na tanggalin ng PCO bilang naka-assign niya na reporter ng Net25 diyan sa Malacanang. O ito na mga kababayan, si Katonyeng ay nananawagan niya kay Pangulong Bongbong Marcos na pagtatanggalin mo na itong mga naka-assign, itong mga matataas na opisyal ng PCO. Kasama na nga dito itong si Secretary J. Ruiz. At siyempre mga kababayan, wag naman nating laktawan itong si Undersecretary, itong si Atty. Claire Castro. Dahil nga ayon sa ating mga kababayan, ano ba itong si Atty. Claire Castro? Abogada ba talaga yan? Bakit ba pag nagsalita yan? Bakit ba pag sumagot yan? Ay bardagulan lang yung kanyang mga kasagutan? Wala po sa katinuang mga kababayan. Mamaya nga ipapakita natin yung video sa isa nating gagawin na reaction video kung ano ba talaga ang totoong dahilan. Ito yung nakikita ko talaga na dahilan mga kababayan. Kaya itong si Eden Santos ay pinag-iinitan ng PCO at gusto na nga nila na mawala na sa kanilang paningin itong si Eden Santos mga kababayan. O ito na, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay nating panoorin itong si Katonyeng mga kababayan. Ito na, panoorin natin ito. Ano ba ang kanilang sinasabi sa sulat na ito, mga kababayan? Kundi ba naman ng to mga uplok. Gusto nila tanggalin. Ang gusto nila tanggalin itong ng Net25 si Eden Santos bilang reporter na naka-assign sa Malacanang. Ano ba itong taong to? Saan ba niya napulot yung ganong klase ng kapangyarihan? O sakop pa ba? Alam ba nila na hindi nasakop ng kanilang kapangyarihan niya? And sinasabi po nila, meron daw pong violation ng protocol. Ito pong si Eden Santos sa pagkukover sa Pangulo. At meron nga daw pong pangyayari na nilapitan daw po ni Eden Suarez si Pangulong Bongbong Marcos na labag daw po sa protocol. At hindi lang daw po minsan, 2 beses pa yata na nilapitan ni Eden ang Pangulo. Doon po bang ang Pangulo naging witness sa pag-destroy sa mga illegal drugs ng PDEA? Yung yun mga kababayan, sana ba yan? Patayin mo natin. Yung druga yun na yung floating shabu.
Yun yung sinunog mga kababayan, kasama sa mga sinunog. At nandoon na nga itong si Pangulong Bongbong Marcos. Yung floating Shabu na napakarami, bilyon yung halaga. Pero wala man lang kahit isang tao na naaresto. Paano nakulimbat o nakuha ng mga kapulisan itong mga Shabu na ito na wala man lang kahit isang tao na nagmamay-ari ng mga droga na yan? Napakatindi naman ng mga tao na ito. Napakatindi naman ang administrasyong ito. Ginagawa naman tayong napakabubo na lang. Ano bang ibang version ng bobo ayon kay BP Sara? Mga uplok. Ginawa naman tayong mga uplok ng mga ito, mga kababayan. O, ipatuloy natin ito. Sumakit ang ulo ko. Alam mo, Mr. Kabatbat. Kabatbat. Kabatbat nga ba ang pangalan nitong tao na to? Kabatbat? Oh. Alam mo, Mr. Kabatbat. Ayan. Ay, kilala ko to. Naalala na kita. Na-cover. Baka nakasama kita. Tama, Errol Kabatbat. Siya po ay Assistant Secretary Errol Kabatbat ng Presidential Communications Office. Alam mo, pare ko, kung meron ka mang dapat nasitahin, kung bawal palang makalapit sa Pangulo ang reporter, kung meron ka mang dapat sitahin, tama. Ang Presidential Security Group. Pusa ko. Oo. Bakit sila pumayag o naging maluwag na pinapasok o pinalapit si Eden Suarez Santos? Tama. Kay Pangulong Bongbong Marcos kung bawal pala yun. Higi nga. Kung meron talagang mga pwestong hindi pwedeng puntahan ng reporter sa pagkukover sa Pangulo, dapat makikita mo talagang hindi makakapasok. Isip-isipin mo. Asek papaliwanag ko lang sa iyo. Isip-isipin mo. Kung ginagawa nyo ng issue itong paglapit ni Eden Suarez Santos sa Pangulo, kung ginagawa nyo issue yan, dapat gawin yung issue. Ganun ba kaluwag ang pagbabantay ng PSG kay Pangulong Bongbong Marcos? Paano kung ang lumapit sa Pangulo may daladalang stick ng banana cute, sinaksak na lang sa leegang pa. Pag biglang sinaksak ng stick ng bananakyo yung liig, baka yung uso lang naman ang saksakin mga kababayan dahil nakakairita naman tingnan yung nguso ni Pangulong Bongbong Marcos na lagi lang nakangiwi. Baka pag halimbawa may tao naman na may dalang stick at lalapit nga dyan kay Pangulong Bongbong Marcos, baka yung nguso lang yung tutusokin. Hindi naman yung batok ng kababayan. Tutuloy natin. Pangulo. Diba? Tama. Hindi ba? Diba? Bakit yun ang sisisihin mo, yung reporter? Tama talaga. Ang sisihin mo, yung PSG. At ngayon, dahil dun sa sinasabi niyong paglabag ni Eden Suarez Santos sa protocol, hihilingin mo na tanggalin o pinatatanggal mo sa Malacanang press corps si Eden at palitan ng ibang reporter, sino ka? Yun, tama. Baka kayo dapat napalitan dyan. Hindi kaya kayo ang dapat natanggalin dyan? At dahil hindi nyo naman yata naiintindihan yung trabaho ninyo? Pambira itong... ano ba yan? Utos ba ni Secretary J. Ruiz sa iyo yan? Kaibigan? Kung utos sa iyo ni Secretary J. Ruiz yan, magsama kayo. Magsama kayong dalawa. Hindi nyo ba naiintindihan? Nag-cover ba kayo ng Malacanang Press? Naging bahagi ba kayo ng Malacanang Press Corps sa kasaysayan ng buhay ninyo? Hindi nyo ba naiintindihan ang mga alituntunin dyan? Mabuti ang Malacanang Press Corps naglabas ng kanilang stand at sinabi nilang hindi sila pumapayag dun sa kahilingan o yung parang ini-impose nitong Errol Kabatbat
napalitan si Eden Suarez. Mabuti na lang at ang Malacanang press corps ay nanindigan. Pambira itong mga taong ito. Uulitin ko, Hindi la alam. alam nyo ba ang ginagawa ninyo? Hindi na ba kayo nahiya? Imbis na Hindi na ba kayo nahiya? Pati sa Atty. Claire Castro, hindi na ba nahiya? Siguro naman mga kababayan, napaka-uplok naman siguro kung hindi natin maintindihan kung bakit ba itong si Eden Santos mga kababayan ay gusto talaga nitong PCO na mawala nga dyan sa Malacanang Press Corps mga kababayan. Hindi nga, uulitin natin, paulit-ulit natin sasabihin ito. Tinik sa kanilang lalamunan itong si Eden Santos mga kababayan. ang maging resulta ng inyong pagtatrabaho, kung nagtatrabaho man kayo, ay Tama. maging kaibigan ang mga nagko-cover sa Pangulo. Dahil importante yun meron pong working relationship ang media at ang gobyerno. Nagiging adversarial pa kayo sa mga mamamahayag. Baka nakalimutan nyo na kaya kayo nandyan para ipalaganap ang alin. Ang mga programa ng inyong principal. Sino ba principal ninyo? Ang Pangulo. Ang dapat na nalalagay sa balita, kaibigan, ay ang Pangulo, ang inyong principal. Siya dapat ang laman ng balita. Yung mga mabubuting ginagawa niya, kung meron man, ang laman ng... Yung mga mabubuting ginagawa ng Pangulo, kung meron man. Ayun kaya katunying mga kababayan. Meron ba? Kaya nga walang maibalita. Itong PCO mga kababayan, kasi nga wala nga nagawang mabuti itong Pangulo. Kaya ang ginagawa ngayon ng PCO mga kababayan, lalong-lalo na itong si Atty. Claire Castro, ay nakikipag-away, nakikipagsagutan sa mga reporter na naka-assign dyan sa Malacanang. At gumagawa ng mga kasinungalingan. Hindi kasi makakalusot yung kanilang pagsisinungaling kay Eden Santos. Kaya nga yun yung nakikita natin na isa sa mga dahilan mga kababayan. Yung protocol na sinasabi nila, kunwari na lang yan. Ginagawa na lang nilang issue yan. Pero talaga ang katotohanan yan. Dahil nga matinig itong si Eden Santos. O patuloy natin. Ng balita. Ano laman ng balita ngayon? Kayo! Kayo laman ng balita. Mga tinamaan kayo ng magaling. Mr. President, pagtatanggalin nyo na itong mga to at pabigat lang sa inyo to. Palagay ko, hindi lang itong si RL Cabatbato. Pagtatanggalin nyo na yung mga yan. Isama nyo na si Claire Castro. Banggitin nyo na kasi Katunying. Pangalanan mo na. Nahiya ka pa kay Atty. Claire Castro. Klarong-klaro din naman na yan din yung pinatutungkulan mo. Tanggalin nyo na ito si Atty. Claire Castro. Dahil lutang naman magsalita yan. Dapat ganon. I-massacre na. I-wipe out na yung mga hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang pinagbubutihan ninyo kung paano gigipitin ng media. Tama. Ang pagbutihan ninyo ay kung paano magiging malaganap kung meron mang ginagawang mabuti ang administrasyong ito. Aray kung ko meron po. man. Hindi. Kung meron mang ginagawang mabuti ang administrasyong ito. Napakasakit naman yan, Katunying. Baka naman masaktan itong si Atty. Claire Castro. Totoo naman mga kababayan. May mabuti bang ginawa ang administrasyong ito? May mabuti bang ginawa ang administrasyong ito ngayon? Sa tingin ninyo mga kababayan, siguro yung mga talagang nagpabudol pa rin hanggang sa ngayon, nagpabudol sa kay Pangulong Marcos. Ako kasi mga kababayan, isa ako sa mga nabudol noon. Sumusunod din ako sa mga motorkid sa pangangampanya noon nitong si Pangulong Marcos. Pero natauhan ako mga kababayan dahil nga sa nakikita natin sa administrasyong ito, wala namang ibang ginawa itong administrasyong ito. May nakikita ba tayo mga proyekto? Wala. Patuloy ang inflation rate. Ang bilis
ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Ano bang ipahayag ng PCO, mga kababayan, na mabuting ginawa ng Pangulo? Wala din naman talaga. Yung pagsugpo ngayon sa illegal na droga, yung pagkahuli ng mga sinasabing shabu, mga kababayan, na wala namang mga tao na naaresto. Looting shabu, napakarami, bilyon yung halaga, pero ni isang tao walang naaresto. Tapos may mga balita, 100 milyong halagang shabu nahuli sa isang negosyante. Pero walang mukha doon ang pinapakita. Ano ba yan? Sinong negosyante yan? Iba nung panahon ni Pangulong Duterte. Dahil nga pag yan ay may nahuli dyan, talagang nakabalandra din yung mga pangalan. Itong administrasyong ito, pag halimbawa may naaristong droga, kung hindi nakatalikod yung mga tao na tawag nito, mga kababayan, ipinipresenta nila, naka-blurred yung mga mukha. Paano kayo kakatakutan ng mga sindikato kung binibibi ninyo itong mga sindikato na ito? O baka naman talaga gawa-gawa lang ninyo yung kwento na yan. Ang taong bayan hindi na basta-basta mabubula ngayon dahil may social media na tayo. Hindi katulad nung kapanahunan ng ama nitong si Pangulong Marcos Jr. na madali nilang mabula yung tao dahil wala pang social media. Pero ngayon nga, wala na. Alam na ng taong bayan kung sino ba yung gumagawa ng tama o sino ba yung gumagawa ng mali sa ating bayan, mga kababayan. Yun ang dito lang muna bago tayo magtatapos ay mag-shout out muna tayo. Lalabas ba yung internet natin dito? Aabot ba? Sana umabot. Ito, mag-shout out tayo kay Arthur Martisano. Shout out kay Sid ng Camarines Sur. Shout out kay Limuel, shout out kay sino ba ito? G Pards, shout out kay Member Jeff Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Gerondio Guldi, shout out rin kay Joel Lisla at kay Elisa De La Cruz, kay Ronald Pagyo, shout out sa idol ha, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay si Oscar Del Rosario, kay Felix Bica, kay Sid, tapos na, ng Camarines Norte, kay Efren dito na idol, shout out, kay Virgilio Domingo, kay Ili Angelis, Ma'am Joyce, Ma'am Elisa Borby, Ma'am Joyce ng Japan, at sa lahat lang shout out sa inyong lahat. At hanggang dito lang muna at once again, this is Ronde TV. Mga lahat, God save the Philippines.